kung lumampas sa 60 days ang fuel crisis, kasi sabi yung mga private companies may reserve sila up to 50 days. Kung lumampas so ng 60 days, palagay mo, anong mangyayari? Well, kaya talagang dapat yung VAT relief at saka yung excise tax, kailangan i-suspend. Tapos suspend PPA fees, suspend yung toll fees, kasi archipelagic tayo inter-island So we're heavily dependent on yung vessels, so ang mga landed cost and distribution cost natin, it's really very high, cost of transport is very high. So they have to suspend all these fees. And like I'm saying kanina, kaya naman nating i-afford yan. Nung kinocompute namin, kahit 1 year, parang more or less, nasa 300 billion yung suspension ng fuel, excise tax at saka ng VAT. Doon pa lang sa continuing appropriations, yung mga hindi nagamit, 300 billion, kung na-declare savings, pwedeng gamitin. Ano po mga... Meron ka pang unused appropriations, Meron pa. Eto nga, Mama Bing, di ba? Eh di sana yung munang yun, wag... Mga kong... next ano na lang, next time na kayong umupit. Ibigay nyo muna sa bayan na naluluto sila. Pinagpapawisan ako dito, baka inom nga ng tubig. Ano naman ngayon ang nangyayari sa House? So for example, meron na bang is there a need for a law to suspend the excise tax? Anong ginagawa sa House? Nagsuspend na kami ng excise tax, pasado na sa amin yan. So ngayon pero hindi pa daw natatransmit sa Senate. I have another question, meron lang akong isisingit, no? Kasi I was wondering, kasi di ba yung biglang nagka-gera na nga and all, nagtataka lang ako na bakit bigla agad-agad nilang tinaas yung gasolina. Dati pa naman lang stock. I wanted to understand Wala that. tayong strategic fuel reserve. Diba? Other countries, Okay. the government has a fuel reserve. Tayo lang ang bansa na Wala, walang fuel diba? reserve. Nag-file na ng bill si Congressman Robert Nazal na sana ipasa. Dapat talaga ito ipasa kaagad para may Emergency fuel yan reserve. And another thing, nagpa-file kami investigation. Sabi namin sana during the break. Kasi yung oil price distortion sa ating bansa, ang laki. Yes, So sobra. medyo tila may hoarding. May nangyayari dyan na dapat we have to get to the bottom of it. So nananawagan kami, nag-point of personal collective privilege si Kong Nazal nung last day na sana even during the break mag-committee hearing on the investigation kasi we have to get to the bottom of it, like you said. Yes. Bakit sobrang laki ng taas? Sobra. Nagreklamo ako kasi dumoble talaga yung gasolina ko, 4,000 Ako nag-grab something. lang ako Naging kanina. 8,000. Pero I'm sure kahit yan, sis, nagmahal na Kahit yan, rin. tataas ang grab. Pero yung excise tax kasi, it doesn't go to a specific fund It goes to the Treasury. Yeah. Yung bill ni Congressman BH Party List Nasal, sana you consider na yung collection sa excise tax, yun ang ilalagay sa reserve fund. Yeah, tama. Diba? And at saka ang isa pa, yung we have to revisit the oil deregulation law. Yan yun ang dapat mabilis. Parang namamafia. Drastic ang repeal. Diba? Pero i-revisit it, dapat i-release talaga yan, dapat alisin Sino yan. bang Committee on Energy sa House of Reps? Nako, sino ba committee on energy namin? Hindi ako. Hanapin nyo nga, sino nga committee on yan? energy? I'm At not tawagan sure. nyo nga dyan, baka naman sasagot siya sa akin. Malay mo. So, hindi ko alam kung ano nang dapat bilisan natin yun. We only have one refinery here in the country So, isa lang ang nag-i-import ng crude oil. All the rest, they import refined oil. So, pag ilang bansa lang yan? Singapore, Korea, China. So, Indonesia. pagka nag-stop itong mga to mag-export, paano tayo? Malaysia. If the, Yung saddest part din po dyan, Kong, is yun nga paulit-ulit namin pinag-uusapan, yung commodities natin, nakaasa tayo sa ibang bansa. Yes. Tapos of course, that will affect also our yung way of life natin kasi especially the dollar went up. So, ang hirap nun. Ang solusyon ni BBM, BH, ay bibili daw siya sa China. Talagay mo kaya, Kati, bibentahan siya ng China? Well, I think, ibebentahan siya ng China. Ako sa tingin ko, Kasi ang China mabait. mabait ang Si China. Tariela lang ang hindi mabait. Trade-in daw, trade-in. Ang gusto ko, mag-ambassador to China, si Tariela. Oo. Siya ang humingi doon na bibili tayo ng fuel. Para naman ma-realize niya na yung ginawa niya, na binastos niya doon sa speaking niya doon yung premier ng China, niglagyan niya ng caricature doon, ay hindi Minister. tama yun. Well, Hindi yun tama. Kaya, ipagdasal natin sana wag tumigil ang export nila. Kasi paano kung feeling nila Yes. kulang sila? Yes. kung So,
Sa dami lang factory eh. Yeah. That's another Diba? thing. Oh, Also. tsaka ito pa, huwag niyo masyadong awayin ng China dahil ngayon pa lang, bilihan ng oil doon through the Strait of Hormuz Yeah. yuan na, hindi na US. Saka syempre, nagre-reserve sila ng storage nila. Exactly. Plus the fact na yung mga factories natin dito, yung kanilang mga ano tawag ito, raw materials are 50% of our raw materials are Come from coming them. from China. Exported also. Oo. Yeah. So bibili ka ngayon yuan. And nobody can walang makalaban sa kanila based on price. Oo, sabihin niyo naman pro-China ka, Chati May lahi akong incheck. Tumigil Oo. kayo, tingnan nyo yung mga bahay ninyo from your placemats. Lahat naman Lahat yan, yun in based in China. China. Sino mahilig sa iPhone? Oo. Made in China yan. Mga... Ay, ayoko lang sabihin na dahil sinasabi natin ng China ay may fuel na baka bentahan tayo dahil sa tayo ay naman neighbor, hindi naman ibig sabihin na pro-China tayo. Kasi kung Fact-based pro-China ako, dahil dyan lang na argumento, ilan naman si BBM pro-China? Trade Exactly. yan trade. That's Oo. trade. Basically, it's trade. Hindi naman yan political. Yeah, it's yeah. trade because everything really comes That's from a them. stupid, stupid na narrative na sabihin na pag Uy, bawal sinasabi ang mo mga lang. stupid dito, bawal. Sa totoo lang. Mga kababayan. Kaya nandito si Kong. Ano pa kaya yung ibang ginagawa ng House of Representatives ngayon? BH, para hindi lang sa crisis na ito, narinig na natin yung bill ni Congressman Nasal of BH Party List. Sa Senate ba, ini-expect nyo na ma-approve yung bill na yun? Sa excise tax? I'm Yes? sure that. I'm Oh. sure. They actually They have hinihintay na nila. Kasi that's really necessary. I think, kasi naguguluhan nga ako, sinertify siya as urgent. Pero Pero parang walang hindi daw gumagana. sure kung gagawin. Kaya doon ako, kung certified as urgent, dapat ang bilis ang nakalating sa Senate. Kaya nga namin magpasa na mabilisan talaga Oo, eh. exactly. If you And- want, Kasi diba? tapos ngayon nag-react tayo, no flood control for 2026. Pwede ba yun? O di nag-constrict ang economy. Walang sweldo, walang namimili ng semento, di ngayon gutom. And up to now, wala pa rin bidding ang DPWH. Ano na ngayon? Marso na, mag-a-Abril na. Si Ano naka-standstill Million or walang naka-freeze ang trabaho infrastructure dahil natin? ang construction ay nag-shrink. Secretary Vince Dizon, Yeah. ano ang safety net mo dito? Kasi sabihin ng tao, papapel lang pala yung mga declaration na yun. So ngayon, dahil hindi naman talaga si Vince Dizon economist, ano lang siya, marami siyang public service, pero hindi siya economist. So what? Sana humingi ka Secretary Dizon ng mga advice dyan sa mga taga-NEDA, saka ibang agencies of government to identify ano ba ang development plan ng Pilipinas. Hindi ba mayroong 5-year development plan? Di doon mo ilagay ang pera ng DPWH. Hindi, saka let's be realistic. Kasi sa totoo lang, hindi pwedeng huminto ang development. Hindi pwede. Hindi talaga. Pero, yun, kailangan talaga ng magkaroon ng proper Yung regulation. Hindi dugtong-dugtong Yung yan allocation. Oo. Basta dapat lang data-driven. Ako data-driven. Dapat may data science naman tayo. We have to follow that. Yeah. Yung listahan ng Kung ngayon, allocation. kung walang nagbibid, walang programs, walang infrastructure, tapos dahil sa sobrang takot nila, hindi sila nagbabayad ng mga gumawa ng proyektong tama. Di ba kaya sabi namin sa DPWH, sana ilabas nyo yung mga construction companies Yes. na hindi affected or walang ghost, walang yan, hindi walang nilalabas? problema. Wala eh. Secretary Vince Dizon, sa Dapat totoo i-remind. lang, Kasi- sino ba talaga dyan at bakit ayaw Ayaw mo talaga ninyo ilabas. ilabas yan? Kasi kahit yung mga bangko, syempre, generalize nila lahat ng contractors. Hindi naman lahat ng contractors masama ang ginagawa. Exactly. Diba? Hindi lahat ng Tama, construction tama. companies masama ang ginagawa. So ngayon, just generalize, so lahat kayo. So basta may government projects, mainit na kagad ang mga At bangko. saka, Secretary Vince Dizon, bakit naman itong si Bernardo at si Alcantara ay absuelto? Anong klaseng state witness rule kaya ang ginamit nyo dyan? Fake witness rule? Sila mismo tong pasimuno dyan eh. Siyempre, yung mastermind doon si Martin Luther, tsaka siyempre, yung kanilang kapitan, si Saldico. Nangayayat na nga ngayon si Martin Romualdez eh. Pero, hindi mangyayari yan kung walang mga district engineer at regional directors na, boss, ganito ganyan natin. Bago pa tayo magsabit ng NEP, palduhan na natin yan. Bukol na tayo dyan. Dapat yung mga district engineer na yan, bakit sila ma-absuelto agad? Dapat tapos- in jail mo na sila. In jail mo na sila.
State witness rule eh. O, gusto namin malaman kung state witness sila, nasaan po ang kanilang mga shelter o protection houses. Hindi naman pwedeng, baka mamaya nagmumuling ako eh. Kita ko na naman yung taong yan eh. Mahirap naman. Actually, parang natahimik na nga, parang wala nang nangyari doon sa... Yeah. Siyempre, we also want answers, diba? Dahil siyempre... Oo. Akala naman ito, makalimutan natin yan. Mag-abot ng 2028, nakalimutan na. Si Bong Revilla lang ang kinulong nila. Bakit si Bong Revilla lang? Ang layo, di ba? Oh. Yung mga nakinabang sa pera na umamin, nagtalo ng sasugal sa casino, nakakalaya. Si Bunuan, andyan pa. Diba? Bumalik na si Bunuan. Di naman nila kinulong. Bakit? Kasi ang daming alam ni Bunuan. Kung mag-screen nga, tingnan mo tsura ni Bunuan, parang walang kasalanan. Nakakahiya kayo. Nakakahiya talaga to si Bunuan eh. Actually, kung tutusin mo kami, para kaming pulubi kung magre-request kami ng project. Yeah. Parang sana naman mabigyan tong project na to. Na-request to ng mga mayors, dumaan sa RDC. Pero talagang barya. Pero yun pala, ang dami-dami palang available na pinapamigay. Marami rin pong congressman ang masamang loob. Kasi ilan lang naman talaga ang nabigyan ng maraming proyekto. At meron po tayong hinaharap na krisis ng pangdaigdigang ekonomiya, meron po tayong hinaharap ng krisis sa langis, kahit ano pa pong paggagamit nila ng kung ano-anong mabubulaklak at pag-iwas sa totoong katayuan ng ating supply ng langis. Sabi ho nila, wala namang problema sa langis, ang problema krisis. Alam mo ninyo, pareho lang yun. Pag sinabi ng tao na may krisis sa langis, that includes the actual production at yung actual supply and the logistic that is involved in transporting the oil product from one point to the Republic of the Philippines. Kaya BBM is our own crisis, BBM is the crisis, BBM is the problem. Ano? Bakit po tayo nakakaranas ng ganito? Because absent si Bongbong Marcos. Absent. Bagamat nakikita niyong umiikot-ikot, tumitingin-tingin sa kung saan-saan, absent yung pagbibigay niya ng solusyon sa problema. Tingnan nun ninyo itong ginawa niyang Executive Order 110, declaring, finally mga kababayan, EO 110 ni BBM, yung problema ho ng sambayan ng Pilipino. BBM ang problema nating mga Pilipino. BBM ang krisis na dinaranas ng bawat pamilyang Pilipino. Yung kanyang Executive Order 110, makailang araw lamang bago niya ito inisyo at pinirmahan kahapon, Tuesday, sabi niya, normal lang yan. Relax lang kayo. Organic yan. Yung pagbagsak ng halagang ng piso. Yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Relax lang kayo. Normal yan. Walang krisis. Dami nating supply. Di ba pinakita niya yung isang larawan sa kanyang propaganda? Dami-daming supply ng pagkain. Yung supply ng pagkain, hindi po natin pag-aari yun. Sa pribado po yun. Nagtungo siya sa factory or warehouse nung manufacturing company, natural. Alangan namang yung factory mismo, yung production line mismo, yung warehouse mismo ng food processing company walang laman. Natural. Punong-puno ng laman yun. Ang tanong, pwede bang kumuha ng libre o at half of the price discount at a heavily discounted price ang mamamayang Pilipino doon sa ipinakita niya? Sagot, hindi. Bakit kanyo? Hindi po pag-aari ng Pilipino yun. Hindi po pag-aari ng gobyerno yan. Yan po ay pag-aari ng isang pribadong kumpanya na ang linya o industriya ay food processing, food manufacturing. Makunin po ninyo saglit ito. Yung makakuha ko yun, ayuta. Nakabayan na po talaga kami. Ano makakuha kami na kahit pag-grudo man lang, paano makapag-alam po, hindi mo importante yung pag-grudo lang. Wala na po kami magtangan. Sana, makarating po sa inyo, problema namin. Ipasa po namin yung record, hindi naman pinasa na hindi sa ano. Wala po kami record. Kaya sinasyon kami, wala kami record. Sana man lang, mabigyan niyo po kami ng action sa problema namin ito. Kunting tulong na po, pag-uutong. Gusto po kami na, may kunting pala sa mayo. Akala po, ang agisasyon namin yun ang buwan. Akala po yung pagkakrudo. Kahit card na lang po pangkarga sa gasolinahan, mabigyan niyo po sa amin. Wala po
Tustos. Sobrang taas ng grupo. Yun na lang po. Maraming po salamat. Marami po salamat sa nag-post yung The Situation Report. Ano ho? Yan po yung kanilang The Situation Report. Let's give credit to them. And to my friend na nagpadala po sa akin, si Joe Saldariaga. Maraming salamat sa pagpapadala ng video na ito. Ano ho? So, yun po ay obviously napapabilang sa industriya ng public transport. He could be a driver or driver/operator. Narinig po nating lahat, hindi po siya humihingi ng awa, hindi po siya humihingi ng limos. Yung ayudang hinihingi niya, malinaw pang-krudo lang. Ibig sabihin, kahit matanda na si Tatang, handa siyang magtrabaho, hindi siya nanlilimos. Dahil may buo po yung pagkatao niya, yung dignidad niya, yung self-respect niya. Inihingi lang nila ayuda pang-krudo. Magtatrabaho sila. Yung binigay ni Bongbong, meron po itong propaganda na naman. Basagin po natin yung kanilang panay papogi, ano ho, na mamimigay daw po sila ng fuel subsidy sa lahat ng traditional jeepney. Si Tatang, para ho makikinig. Kunin ninyo pag kayo nabigyan. Mamimigay po sila ng fuel subsidy. Simulan po natin sa traditional jeepney. Sabi nila, meron daw pong 137,218 na traditional jeepney. Ito po yung mga lumang jeepney na matagal na hong sinusubukang i-phase out. Ito po yung traditional jeepney. Meron daw pong 137,218 traditional jeepney sa buong Pilipinas. Bibigyan ng 5,000 yung operator. No? Ang driver, bibigyan ng 15,000. Ano? Lagay na lang po natin na 1:1. For every traditional jeepney operator, kasi 137,000 po yun 218. Siyempre, yung ibang operator, meron pong 5, may 10, may 2. Hindi po exact science itong numerong ibibigay ko sa inyo. But magbe-benchmarking lamang po tayo or baseline. Kung 137,218 traditional jeepneys, 5,000 ang ibibigay sa operator, ang halaga po noon, kung tigli 5,000, ay 686,090,000. Ano? 686,090,000. Yung 1,500 per jeepney driver, diyan po sa 137,218 traditional jeepney, pag yan po ibigyan mo ng tigwa 1,500, ang halaga pong kinakailangan ay 205,827,000 pesos. No? Papakita ko lang sa inyo kung bakit si Bongbong talaga ang problema. Bukod sa hinaharap nating oil supply and energy and global economic crisis. Yung para po sa operator na 686,090,000, dagdag po ninyo doon yung 205,827,000. Ang kinakailangan po ng pamahalaan ay 891,917,000 pesos. Malaki po ba yung 891,917,000 pesos? Ano ho? 891,917 million pesos. No? Pag tiningnan ninyo, parang, ay, may ginagawa naman si Bongbong. Bakit mo naman sinasabing si BBM ang problema? Paliliwanag ko sa inyo. Itong 891,917,000 pesos. Barya lang po ito. Tandaan po ninyo, yung paratang na itinuturo si Manny Bonoan na tumanggap ng 1 billion. 1 billion pesos mula dyan sa flood control program. Ano? 1 billion kay Manny Bonoan. Manny Bonoan, Secretary Manny Bonoan, nakita mo naman yung apila ng matanda. Di ka ba nakukonsensya? 1 billion sa'yo. Itong traditional jeepney na planong ibigyan ng 5,000 kada operator, at 1,500 na lang Manny Bonoan. 1,500 kada jeepney driver. Ang kabuang kinakailangan, 891,917 891,917 million. Ano? Pagka isoli mo, Manny Bonoan, wala na ho. Wala na. Galit na ang tao, nakakaawa ng Pilipino, pangalanan natin, dapat natin pangalanan. Yung 1 billion na inatid ka niya sa inyo, pagka ho isosoli ninyo, meron pa hong sukli, Manny Bonoan, ng 108,083,000. Yan po, yung sukli pa ho yan.
108 million pa ho ang sukli. Pagka isinoli ninyo yung 1 billion ninyo. So masosolve po natin yung issue sa traditional jeepney sana. Natutugunan natin yung pambili ng krudo o gasolina ng ating mga nasa transport sector dahil yun po yung linalaman ng EO 110 ni Bongbong Marcos nang hindi tayo gumagamit pa ng pondo ng gobyerno. Kulang pa rin ng 5.5 billion. Hindi ho ba dapat din magsoli? According to Robert Bernardo, may 125 million siyang ibinigay. Kanino? Kay Bong Revilla. Meron siyang ibinigay na 37 million. Kanino? Kay Nancy Binay. Ibawas din po natin yan dyan. Idagdag pa natin, mababawas po dito yung 125 plus 37 million, makakabuo pa po tayo rito ng 152 million pesos. Mababawasan na naman po yung 5.8. Mga 5.6 plus billion na lang po kailangan natin. Malaki pa ho ba yan? Maliit. Bakit? Meron pa hong pinangahawakan na doon sa lumabas na pahayag dati nung mga naglabasan, may 1.2 billion na sinasabing hawak pa ni Adrian Bersamin. Yung na-raise po niya para sa kampanya nung nakaraang midterm election. Bawas po nyo rito yung 1.2. Di 4.4 billion na lang pag nagsoli itong mga taong ito. Kung matatawag nyo silang tao. Malaki pa ho ba yung 4.4 billion? Maliit po yan. Bakit? Sabi ni Congressman Lian Leviste sa kanyang post sa kanyang Facebook, namigay ng tigda 2 milyong piso ang pamunuan ng House of Representatives para daw po sa Lenten break or Holy Week break. Meron po tayong 318 congressmen sa kasalukuyan. Hindi po lahat yun tumanggap at tatanggap. Kagaya nila Congressman Sid Ungab, hindi po tatanggap yan. Yung congressman ng Davao na sila Congressman Paulo Duterte, si Omar Duterte, hindi po tatanggap yan. At yung marami pa na critical sa administrasyon. Si Egay Erice, malamang hindi rin nakatanggap yan. Tobit Yanko, hindi rin nakatanggap yan. So lagay na lang po natin 300 ang binigyan ng tig 2 million pesos. Ang laking halaga po nun. Meron pong, para makasiguro tayo, tingnan po ninyo, pagka yung tig 2 million nila ay isosoli nila sa kaba nating mga Pilipino, meron pong 600 million. 600 million. Mababawasan pa po yung 4.4 billion. O di 3.8 billion na lang kailangan natin. 3.8 billion. Marami pa po tayong pagkukuhaan eh. Yung 2 billion na i-deliver kay Bongbong Marcos ni Adrian Bersamin, di ba, may pinapakita pa ho noon na yung palitan nila ng mensahe, July 10 dated yan, nagpadala ng mensahe around 7:43 in the morning at magtungo daw sa bahay niya diyan sa Forbes Park ng 9:30, sasalubungin siya ng kanyang most trusted aide doon at doon ihatid ang 2 billion. Pasagot po niyo ito kay Adrian Bersamin. 2 billion, di 1.8 billion na lang. Saan natin kukunin yung 1.8 billion? Paano ho yung affidavit ng 18 sundalo na mali-maletang pera ang pinamudmod sa kung kani-kaninong kongresista, pati sa media? Solve po ito eh. Yung iyak ni Tatang, humihingi ng saklolo, SOS na po yun eh. Ang kasunod po nun, kawalan na ng pag-asa eh, yung hopelessness. Pagka ang tao po ay hopeless na, wala na po. Free for all na po yun. Pwede niyang saktan yung sarili niya, pwede siyang manakit ng iba para lamang ho mag-survive.